The power of stillness. Busy people between work and home, family and friends, full schedules and unending tasks. It's tempting to hurry through our days without even stopping to look up. But speaking through the psalmists, God said, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." The book of Psalms chapter 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. When was the last time you were intentionally still? And not just when you were sleeping. When was your body and mind quiet enough to acknowledge that God is God? Regardless of the past, what will you choose today? You can close this up. Check time with God off your to-do lists and continue on with business as usual. Or you can allow the knowledge and truth of God to bring peace to your restless heart. There's something about stillness that compels us beyond ourselves. There's something about stillness that hidens our awareness of our need for God. It's one thing to acknowledge God with our words, but another to put Him above every other good, bad, and distracting things in our lives, to live in a way that honors and magnifies Him. There will come a day when, ready or not, God will reveal Himself fully. There will come a day when, willing or not, every secret will come to light. There will come a day when, like it or not, He will be exalted above the nations and honored throughout the world. But you don't have to wait to worship Him. You don't have to wait to call Him your God. You don't have to wait to make Him the Lord and King of your life. You can be still right now and know that He is God. Bigyan po natin ng pagsalin sa Tagalog ang mga passage na ito, ang message na ito, na may pamagat, ang kapangyarihan ng katahimikan. Tayo ay mga abala na tao sa pagitan ng trabaho at tahanan, pamilya at mga kaibigan, puno ng mga schedule at walang katapusang gawain. Nakakatukso na magmadali sa ating mga araw nang hindi man lang tumitigil para tumingin sa itaas. Ngunit sa pamamagitan ng salitang itinuturo sa salmista, sinabi ng Diyos, "Maging tahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Ako ay itataas sa gitna ng mga bansa. Ako ay itataas sa lupa." Mababasa natin sa mga Awit chapter 46 verse 10. Ito ang sabi ng Diyos, "Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa." Kailan nga ba ang huling pagkakataon na ikaw ay sadyang tahimik at hindi lang kapag ikaw ay natutulog? Kailan ang iyong katawan at isip ay sapat na tahimik upang tanggapin na ang Diyos ay Diyos? Ano man ang naging nakaraan, ano ang pipiliin mo ngayon?
Maaari mong isara ang app na ito, i-check ang oras sa Diyos sa iyong to-do lists at magpatuloy sa iyong pangkaraniwang gawain. O maaari kang magbigay daan sa kaalaman at katotohanan ng Diyos upang magdala ng kapayapaan sa iyong nag-aalab na puso. Mayroong kakaibang bagay sa katahimikan na nagtutulak sa atin sa labas ng ating sarili. Mayroong kakaibang bagay sa katahimikan na nagpapataas sa ating kamalayan, sa ating pangangailangan sa Diyos. Isang bagay na tanggapin ang Diyos sa ating mga salita, ngunit iba na itaas natin siya sa iba't ibang mabuti, masama at nakadistraktong bagay sa ating buhay at mamuhay ng isang paraan na nagpaparangal at nagpapalaki sa Kanya. Darating ang isang araw kung kailan, handa man o hindi, ipapakita ng Diyos ang Kanyang sarili ng lubusan. Darating ang isang araw kung kailan, may bigay man o hindi, ilalantad ang bawat lihim. Darating ang isang araw kung kailan, kagustuhan man o hindi, siya ay itataas sa ibabaw ng mga bansa at pararangalan sa buong mundo. Ngunit hindi mo kailangang hintayin upang sambahin siya. Hindi mo kailangang hintayin upang tawagin siya bilang iyong Diyos. Hindi mo kailangang hintayin upang gawin siya ang Panginoon at Hari ng iyong buhay. Maaari kang maging tahimik ngayon din at kilalanin na siya ang Diyos. Sa pagsalin natin dito sa Bisaya, ginaingon ang gahom sa kasinatian. Kami o kita, mga busy nga mga tao, sulod sa trabaho o panimalay, pamilya o mga higala, puno og mga schedules ug walay katapusan nga mga tawag o trabaho. Lisod nga dili mahimong dali-dali sa atong mga adlaw nga bisan sa pagpundo aron makatingala lang sa ibabaw. Apan pinaagi sa pagtudlo, pinaagi sa salmista, ang Dios miingon, magkalma ka ug makahibalo ka nga ako ang Dios. Ako mag-angkat sa tibuok kalibutan. Sa Salmo 46, versikulo 10. Humilom kamo, ug ilhon ninyo nga ako bao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasud, pagabayawon ako dinhi sa yuta. Kano sa man ang katapusang higayon nga ikaw intentional nga nagpabiling nga kahilomon ug dili lang panahon sa pagtulog. Kano sa ang imong lawas ug huna-huna nga hinayon kaayo aron magsusi nga ang Dios maoy Dios nimo. Bisan unsa pa ang nangahitabo sa una, unsa man imong pilion karon. Mahimo mong isara ang app karon. Take off ang oras sa Dios sa imong listahan sa pagbuhat o magpadayon sa pangadlaw-adlaw nga mga buhat. O mahimo pud nimo tugtan ang kahibalo o kamatuoran sa Dios aron magdalag kalinaw sa imong kahilom. Adunay usa ka butang sa kahilom nga nagapahiluna kanato sa gawas sa atong kaugalingon. Adunay usa ka butang sa kahilom nga nagapadako sa atong pagdumala sa atong panginahanglanon sa Dios. Usa ka butang nga magtugod sa Dios sa atong mga pulong, apan usa kalahi nga butang ang pagbutang kaniya sa ibabaw sa matag laing maayo, dautan o makadistract nga butang sa atong kinabuhi aron mabuhi sa usa ka paagi nga nagapahimangno nga nagapalakip sa iya.
Adunay mosulod nga adlaw nga handa ka man o dili, ibutang sa Dios ang iyang kaugalingon sa bug-os nga pagkaigo. Adunay mosulod nga adlaw nga gusto man o dili ang kada sekreto mo pakita sa kasanag. Adunay mosulod nga adlaw nga gusto man o dili siya magkapaangkat sa ibabaw sa mga nasod o pagahimuon nga angay sa bug-os nga kalibutan. Apan wala nimo kinahanglan nga maghulat aron sa pagdayeg kaniya. Wala nimo kinahanglan nga maghulat aron tawgon siya nga imong Dios. Wala nimo kinahanglan nga maghulat aron buhaton siya ang Ginoo ug hari sa imong kinabuhi. Ikaw makahilom karong orasa ug makahibalo nga siya ang Dios. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong masayran nga ang Ginoo angayan nga atong dayigon, una-unaon, pasidunggan, atong ilhon sa atong pagkahilom nga siya ang Dios, nga siya mutabang, nga siya magapamuhat sa atong kinabuhi. Mga butang nga dili na nato kaya sa atong kaugalingong hunahuna o sa atong kaugalingong abilidad, tugutan nato sa pamamagitan sa atong paghilom nga siya ang Dios nga magapamuhat ug andam mutabang kanato. Kung kita lamang magaduol kaniya og muhangad sa itaas og ilhon nga adunay Dios nga buhi ug tinuod nga Dios. Dini nato masayran nga ang Dios usa ka Dios nga gamhanan gayud sa tanan. Busa ato kining paminsaran ug pag-ayo ug ato kining maipanginabuhi ug atong masayran ang Dios nga tinuod, ang Dios ng Israel, Dios ni Moses, ni Isaac, ni David, ni Abraham. So kini atong pamalandungan ang mga butang nga susama niini para mailhan pa nato gayud sa hingpit ang Dios nga dili nato makita apan ato kining mabati sa atong kasing-kasing o una-una. Daigo ng Diyos sa kataas-taasan, iya ang himaya o tungog.